At Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa biging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa tibay lalang. Panahin ako niya't hinirang bawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa biging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa biging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Pagdaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilalaan upang sa pagkakamit namin ng pangako mong bigay, kami gawing mong kasalo sa ipagkaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo, ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon, gunitain, pag-ibig mong wagas, at ang kabutihan noon pa'y nahayag. Patawarin ako sa pagkakasala, sa kamalian ko nang ako'y bata pa. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw. Ako sana poon ay alalahanin. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y
may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo sa isang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag, bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Jesus. Na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawan tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag na lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa karalangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakakatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y inaparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. Opo, tugon nito, ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae
nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay, at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Narinig niyo na ho ba ang salitang religious pride? Yung religious pride po ay ang isang tao na dahil sa kanyang religious affiliation, siya ay lumalaki na ho ang ulo, yumayabang, nagiging mapagmataas na. At ang taong mapagmataas, sa totoo lang ho, hindi na ho nakikinig. Mas gusto niya, siya ang pinakikinggan. Kahit sa pagharap niya sa Diyos, nais niya na ang Diyos ang makinig sa kanya. Hindi siya ang makikinig sa Diyos. Yumayabang, lumalaki ang ulo. Kaya ayaw nang maniwala at makinig. Pero sa pagharap sa Diyos, lagi tayong pinapaalalahanan na maging mapagkumbaba sa harapan ng Diyos. Sabi nga sa harap ng Diyos, wala tayong may pagmamalaki. Wala tayong may pagyayabang. Dahil ang lahat na tinanggap natin ay mula sa kabutihang loob ng Diyos. Lahat ng meron ako ay natanggap ko sa kabutihang loob ng Diyos. Hindi dahil sa angking kong kagalingan, hindi dahil sa may grupo akong kinabibilangan. Kaya ang paanyaya sa atin ni Jesus, lalo na sa ibinagit niyang talinhaga, ang sabi niya, yung mga masasamang babae at publikano, mas nauuna pa na tumanggap sa paghahari ng Diyos. Bakit? Kasi kinikilala nila ang kahinaan nila. Kinikilala nila ang pagkakasala nila. At lumalapit sila sa Diyos na humihingi ng kanyang awa at patawad. Siguro dito nagsisimula ang pagbabago ng buhay sa pagkilala ng ating kahinaan. Ika nga hindi mo naman pwedeng baguhin ang isang bagay kung hindi mo naman alam. Hindi mo pwedeng baguhin ang isang bagay kung hindi ka aware tungkol dito. Kaya ang taong marunong magpakumbaba, kayang at tignan ng sarili. Kayang tignan yung kanyang kahinaan. At mula sa pagkaamin sa kanyang kahinaan, kaya na niyang ilapit sa Diyos ang kahinaan niya para baguhin ng Diyos ito. Kayang hilingin ang tulong ng Diyos na baguhin ang kanyang buhay para ang kanyang pamumuhay ay mas umayon na sa mabuting balita ni Kristo. At siguro ito yung una natin pwedeng hingin sa ating Panginoon. Ang pagpapakumbaba na aminin ang ating kahinaan. Kadalasan kasi, mas gusto nating ituro ang kahinaan ng kapwa natin. Mas gusto nating ituro ang pangit sa paligid natin. Para magmukha tayong mabango, perfect, walang bahid dungis. Pero ang hamon sa atin ng Ebanghelyo ay laging tumingin sa salamin at tignan ang kahinaan natin. Tanggalin yung maskara. Tignan ang totoong ikaw. At kung may mga sugat, may kahinaan, ilapit sa Panginoon para hilumin. Kung may mga kahinaan, kung may mga sugat, huwag ka matakot sa sugat. Ilapit sa Panginoon para hilumin. Ang tao na mapagmataas, sa totoo lang, yan yung tao naglalagay ng maskara.
Maskara na gusto niyang itong makita ng iba sa akin. Ayaw tanggapin ang tunay na ikaw. Pero ang Diyos ang nais makita, ang tunay na ikaw. The real you. Kaya magandang paanyaya sa atin, sa ating paglalakbay patungo sa pagpapakumbaba, hubarin ang maskara ng kayabangan. Hubarin ang maskara ng create, yung self-image mo. Na gusto mo eto makita ng ibang tao, pero malayo naman sa totoong ikaw. God wants to look at you with the real you. Siguro, yung tao na gustong magmaskara, ayaw pakita ang loob, yan yung taong tumatalikod sa salita ng Diyos. Bakit niya tinatalikuran ng salita ng Diyos? Kasi nagiging sentro na ngayon ng buhay niya ang kanyang sarili. Nagiging sentro ng isang tao na nagiging mapagmataas ang sarili niya, hindi ang salita ng Diyos. Kaya magandang paalala sa atin din at patungo sa ating paglalakbay ng pagbabago ng buhay, na yakapin ang salita ng Diyos na ating lagi naririnig. At hayaan yung salita ng Diyos na ito ang bumago sa ating puso at isipan. Humubog sa ating pagkatao. Kaya maganda rin sa atin bilang Kristiyano, na tulad po ng larawan na ibinigay ni Jesus, ang mga publikano at masasamang babae, tinanggap ang salita ng Diyos. Naniwala at hinayaan nila yung salita ng Diyos ang umubog po sa buhay nila. Mahirap naman kung sabihin natin, tinatanggap ko po, Father, tinatanggap ko ang salita ng Diyos, Father. Pero hindi naman nakikita sa pamumuhay natin, teka, parang may kulang. Mahalaga ho din sana na ang salita ng Diyos, hindi lang natin alam at pinakikinggan, pero ang salita ng Diyos din ang humuhubog po sa ating buhay at pagkatao. The Word of God is there to form our hearts. Kaya magandang imbitasyon din ito na hayaan natin yung salita ng Diyos ang humubog po sa ating puso. At hayaan din natin na sarili natin na hubugin tayo ni Jesus. Maging bukas tayo sa paghuhubog ni Jesus sa ating buhay. Darating po sa yugto ng ating buhay, may ipapakita ang Diyos sa atin. Mga kahinaan natin. Pero huwag nating itago. Hayaan natin ilabas ito at hilingin ang paghilom at paghubog ng Diyos sa buhay natin. Ito po ang pinagkaiba ng tao mapagmataas at ang taong mapagpakumbaba. Ang tao mapagmataas, masyadong bilib sa sarili. Mataas ang tingin sa sarili. Ayaw ng pahubog ang puso sa Panginoon. Gusto na siya lagi ang masusunod. Pero ang taong tumatak sa pagpapakumbaba, bagamat may mga kahinaan, minsan ay may mga panahon na tumatalikod sa Diyos. Pero hindi huli ang lahat. Laging may panahon at may puwang sa ating buhay ng pagtalikod sa kasalanan at pagbabago ng buhay. At ang umuhubog sa ating buhay ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na humuhubog sa atin para sumunod lagi kay Jesus. At ang salita ng Diyos din ay mamumunga sa ating buhay sa pamamagitan ng ating pagmamahal sa ating kapwa. Maganda po yung challenge sa atin ng Ebanghelyo natin. Kaya maganda rin po na mula po sa challenge, yakapin natin. Huwag tayo matakot pag may narinig natin yung salitang challenge. Kasi pag may mga challenges sa buhay natin, doon tayo lumalago. At ang ebanghelyo natin sa linggong ito, pwedeng challenging din eh. Pero ang Panginoon, naglalatag ng challenge sa atin para lumago tayo sa ating pananampalataya at lumago tayo sa ating pagkatao.
At ito po ang direksyon natin at paanyaya ng Panginoon. Challenging yung ebanghelyo natin. Mahirap gawin, madaling sabihin. Pero kung susubukan, dito tayo lalago. At sana wag tayong umurong sa mga challenges ng ebanghelyo. Kasi kung gagawin natin ito, lalago tayo bilang Kristiyano. Ang tanong ko, gusto mo bang lumago? Gusto mo bang lumago sa iyong pagsunod kay Jesus? Gusto mo bang lumago sa iyong pagkatao? At talikuran ang dati mong gawain at lumakad na sa bagong salita ng Diyos? Huwag ka nang matakot na yakapin ang hamon ni Jesus sa iyo. Dito tayo lalago, dito tayo mas buong makakasunod sa Kanya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa amang mahabagi na tulungan tayong maging tapat sa ating pagtugon sa kanyang paanyaya upang tayo'y maging karapat-dapat sa kanyang kaharian. Buong puso tayo manalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Iwaksinawa ng mga pinuno ng simbahan ang karangyaan sa buhay at manatiling tapat sa pagtugon sa inyong paanyaya upang sila'y maging kapanipaniwala sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namumuno sa pamahalaan ay magsikap nawang puksain ang lahat ng uri ng karahasan sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan at ipagtanggol ang karapatan, dangal at buhay ng mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kapatid naming relihiyosong madre, ngayoy ipinagdiriwang namin ang Mission Day for Religious Sisters ay magtaguyod nawa ng kamalayang hindi lamang nakatuon sa pagbabahagi ng kaalaman, kundi sa paghuhubog ng moralidad at konsensya ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga walang trabaho ay mapuno nawa ng pag-asa at magsumikap na makahanap ng sapat na kabuhayan upang matulungan nila ang kanilang sariling pangangailangan at kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isaalang-alang nawa ng mga negosyante at ng mga mayayaman ang kapakanan ng inang kalikasan at ng mga katutubo. Iwaksinawa nila
ang mga proyekto at gawaing makasisira sa kapaligiran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang mahabagin sa pamamagitan ng iyong pagmamahal, dinggin mo ang aming mga panalangin upang magkaroon kami ng puso at isip na kagaya ng sa iyong anak, upang makasunod kami sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog. At ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan. Ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di naiiba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mong ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak. At kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpapanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa, kadakilaan
Magsiluhod ta po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan, kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus, ang
Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service. Sa darating na October 5, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi, makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tinitiis na kamatayan na aming ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.